Hi guys, good morning po mga idol natin dyan Luzon, Visayas at Mindanao. For today's video mga idol, tara, napakainit po ito mga idol. Arnel Ignacio, na kung saan mga idol ang ating UWA admin na kung saan ay sinugod ang Clark International Airport dyan sa Pampanga, Philippines sapagkat nagkaroon ng issue sa isang OFW na hinold dahil nagdadala ito ng cellphone na iPhone. Napakainit talaga pag iPhone mga idol. Tara, panoorin natin mga idol. Courtesy by Alvin Alves mga idol. Let's go! Wala lang. Ayan po ang ating UWA admin Arnel Ignacio mga idol. Kasama ang mga custom. Sige ma'am, tulungan ko kayo. Go na yan. Apo, ayan. Sinisiyasat po ngayon ni Admin Arnel Ignacio Ating conveyor belts. Yung X-ray personnel po ng Bureau of Customs, ayan po sila. Nandito din po yung kanilang screens kung saan nakikita natin kung meron tayong suspicious items. Ano ang mga bawal? Dito po sir, meron po tayong lahat na listahan ng prohibited, no? Pero hindi po natin to ma-explain lahat ng madali. Kadalasan, ito, may mga dala silang pagkain. Pagkain po. Ang common kasi na na misconception sir is that ang customs ang nagbabawal. Mga regulatory agencies po na kailangan naming sundin ang kanilang sariling rules. Kasi kami po yung tagabantay. Punto niyan. Oo. Si customs po, hindi tayo nagre-regulate, tayo po ay nag-i-implement. So, kapag dito po, syempre, machine, hindi natin talaga alam kung ano nakikita ng machine. Pero sa training ng ating mga X-ray personnel, kung meron po suspicious sa bagahe, check po, minamarkahan yung bag. So, kaya pa minsan magtataka tayo ng paglabas ng bagahe, merong joke na may nakamark X. Hindi kasi ni-single out. Hindi po. Kasi dito pa lang, hindi ka pinag-iinitan. Hindi. Kasi hindi po natin alam kung sino naman yung may-ari ng bagahe. Dito pa lang po. Napakagandang punto nun. Ulitin natin yun. Hindi nila alam kung sino kapag dating dito. Yes, sir. Okay, so alisin na natin yung notion na ikaw ay sinisingle out. Dahil dito pala, walang information dito kung kanino yan. Yes, sir. Yun, napakagandang punto nun. Baka gusto nyo po makita, sir, no? Kung ano natin. And then, itong mga cameras po dito. Kasi para dun pa lang sa paliwanag, kung saan ang natin gusto. hinihintay yung bagahe, actually nun. nakikita na pasahero to. Kung ano nangyayari para talagang alam nila na safe and secure ang kanilang bagahe. Walang binabalibag, walang binubuksan, walang accident. Tapos, ito po, atin. Ayan no, kasi confusion at hindi magkahalo-halo ang mga bagahe ng mga pasahero kung nagsasabay ang arrival ng mga aircraft. For the guidance ng airport operator, ng ating mga cargo handlers, nakasabi ko kung ano. At dito po, which flight siya. Nakakalito naman mo. Pero trained na po yan sila para dito. At kailangan pong mabilis kasi magagalit din po yung mga pasahero natin kapag matagal. So dito admin, para makita po natin. at least umaksyon itong si UWA admin Arnel Ignacio mga kapatid. Hindi nila alam, wala silang idea kung kanino yan. Ito po sir. Ayan po ang nakikita natin sa image ng mga bagahe. Ngayon halimbawa kapag any suspicious na item na makikita, mamarkahan po ng X ng ating X-ray personnel. Again, tama po kayo, hindi po alam kung sino po may-ari ng marka. So, base lang dito sa nakita nila, lalagyan nila ng marka ng X. Opo. So, hindi ka sinisingle out. Hindi po. Dahil wala silang idea kung sino may-ari nito mga baletang ito. Base lang po talaga sa images na nakikita natin, and train po ang ating mga dinideploy na X-ray inspection project personnel dito. Sila lang din po ang authorized para mag-conduct ng kanilang profiling, kumbaga, no? Or yung subject for verification. Meron lang isa siyang narinig ko nila. Bawal ba dito ang battery? Meron bang ganun? Actually, sir, di ba pag board natin ng aeroplano, meron na talagang advisory na kailangan hindi pwedeng naka-check-in ang mga baterya, electronics. Kasi po, that is not just for customs purposes. Safety po na lahat ng pasahero at aeroplano kasi this might siguro baka mag-contract or anuman sa heat or temperature changes ng cargo hold ng aircraft.
So this is So, a yun po to. policy outside of customs. So, hand-carried mo dapat. Hand carry mo dapat, no? At saka ngayon po in our international airports, di ba pinapasegregate na po, no? Ang lahat ng electronics, Tama naman talaga. ilabas yung ano, kasi para nga po for the batteries and kung ano mo yung mga sources of power ng mga devices, nakikita ng ating mga Ito, kagaya nito. Buting malaki. yan po, no? So kapag ganyan, we will have to see if that is an Ayun, no? expensive bottle of liquor, for example. O, ganyan. So, ito po, mahirap siya. From our perspective, tayong dalawa po, no, hindi natin masyado ma-identify kung ano ba talaga, except pag napakaklaro po ng shape niya. Halimbawa, ito, sapatos. Doon paliwanag ang costo pa. But our X-ray personnel, they know the parameters kung ano po yung kailangan nilang i-check. That is another electronic item na nandiyan po. No? Tapos yung mga damit, hindi na masyado. Ano ba ang ating talagang kailangan i-check? No? Para hindi naman masyadong magulo na lahat na lang na ay pina-flag natin na suspicious. Nakikita po natin dito sa machine, iba po ang kulay na lumalabas sa mga precious metals. Kasi meron po talaga nagpapasok ng alahas at hindi nagbabayad ng buwis. Malaki po ang tax leakage kapag napabayaan ng customs ito. So that's why Tama naman din. pinabantayan natin. Yung pong tanong ninyo kanina na sinabi ko po na regulatory agencies na gumagawa ng rules, mga pagkain, gamot, kailangan po talaga natin i-check kung may mga permit ito kasi it might harm the Filipinos kapag pumasok po sa ating merkado. So, kailangan na meron siyang necessary permits. Nandyan din po ang Tama, ating tama. partner agencies, Bureau of Quarantine, specifically for them to be able to check kung meron nga pong permit. Nandun po sila sa tabi natin. Ito meron. Ikaw nga explain mo. Hook. Ayan, hook. Ebe po natin. Sige. Yan, no? Yung kanina po sir, yung nakabiwain po yun. Pero hindi natin kailan kasi isa lang po. Hindi ko nakita lang. At least maliwanag po mga idol dito po sa mga So, custom. ayan, Kasi different angles to hold, no? This is from the top and this is from the side. Kasi po mga idol, no, huwag po tayo magdala. O, yung mga power bank natin, yung mga electronics po natin, ilagay po sa bagahe. Dapat nasa hand carry po mga idol. Cellphone, power bank, alam na nyo mga idol, no? At yung mga kwintas, Admin, sa hand carry lang po. kaklaro ngayon yung Diba? pagpapaliwanag ko sa inyo ng customs. Ganito, ang una natin kasi pakay, kami yung magkakasama sa pamahalaan. Natural, yung interest ko, siyempre for OFWs, pero hindi ko naman pwedeng baliwalain yung stand ng Bureau of Customs. So, aalamin natin. And anong pakay natin? Tulungan natin, magtulungan tayo sa pagpapaliwanag. Kung gaya ngayon, ang linaw na, wala naman palang hihingin. So, hindi, magtulungan lang tayo doon. Kasi, tulad nga nasabi ni Sir, good vibes tayo. Kasi, tayo rin ito magkakasama eh. Diba? Mas maganda yung uuwi tayo na nakamiti, masaya. Ano lang eh, paliwanagan lang. And from our side sa OWAS, I promise, ano yan, nandun kami lagi sa pananaw na Ayan. magtulungan tayo eh. Kung ano yung magko-compliment. Kaya masaya naman tayo. Nandito, ito, binubusisi natin, and then we can support the Bureau of Customs by means of explaining it. Tulungan lang eh. Maraming salamat, admin. Tama po kayo. Tama, tama. Kawawa naman, kita nyo naman, na-death threat pa yung mga tauhan nila. Diba? Yun, sobra na yun. Sobra na yun. May mga threats pa gano'n. Hindi na yun. Talagang kahit sa anong angulo, hindi na tama yun. Ito po, Tama admin, naman this din. is initiative ng Port of Clark, Bureau of Customs Clark. Tayo lang po ang ang airport na merong ganito na information na tools para sa ating pasahero.
meron po kasi tayong tinatawag na e-travel ngayon na online na yung ating pagdeklara ng mga bagahe natin. So, para po sa mga pasahero na hindi pa pamilyar dito, ito po yung nailagay natin na tool. Instead po yung mga tarpaulin kasi hindi po nakaka-attract ng attention. At least ito, while they are here waiting for their luggage, visible sa kanila. On process pa po yung procurement natin ng additional na ganito kasi ilalagay natin sila sa lahat ng strategic areas natin dito sa airport. So para talagang bombarded with information ang ating mga passengers at alam nila Baka pwede rin yung lagayan sa mga opisina ng OWA all over the world. Baka pwede po, Kasi lagi silang nandun. Isama natin yan sa briefing. Ito po siya. Kung paano mag-fill up. Clark personnel po ng customs yan. Dami ng chichipurit mga idol. Pero madali naman. Kasi different languages para sa lahat ng mga pasahero na dumarating. At least, hindi lang po. Kasi maraming non-English speakers. Pero of course, may Tagalog din po. Sariling ano natin. Diba? Isama natin yan isama natin yan. Admin. Ito, I want to show you. Ito po, sa aeroplano pa lang, ang flight crew Ayan. ang nag-distribute nito. Deklarasyon na. Sa kailangan nilang i-fill up. Meron din pong form ang Bureau of Immigration. Although, meron tayong e-travel ngayon, and this is one of the initiatives natin na ma-automate natin ang ating mga business processes sa ating mga ahensya. Pero may mga pasahero po, of course, na medyo hindi masyadong tech savvy. So, we assist them as well in filling this up, no? Meron po mga passengers din na hindi sila nakapag-fill up or medyo confused sila kung anong ilalagay. Nandiyan po ang ating mga customs examiners. At naglagay po tayo ng mga flight supervisors na basically ang gagawin lang po nila is to assist our passengers to check if they have any concerns at roving po sila dun sa second floor, dito sa baba. No, every time na medyo humahaba ang pila, tinatanong po kung ano ang kanilang concern para po pagdating naman dito sa ating lane mismo, ready na po lahat. Nakapag-fill up na po sila ng kanilang declaration form. As well as kung online naman nila po ginawa, then they would have already been able to generate the QR code at may mga scanners po tayo at doon na po lalabas lahat ng detalye. I-include namin ito sa orientation nila bago lumipad kung saan man bansa sila nang galing. So, yung kanina sir na tinignan natin, this is carousel number 2. So dito po, tapos na yung mga pasahero. If you know. So dito po mga idol, no, pinaliwanag po ng maayos dito sa mga custom na to. Actually mga idol, ilang beses na rin akong nag-flight. No, wala namang problema so far. No, nagdala ako ng cellphone, nagdala rin ako ng alahas, wala namang problema. Basta mga personal lang mga idol. Wag lang yung sobrang dami din talaga. At kailangan i-declare mo lang din doon sa ano mo. At personal mga idol, no? Gaya ng sinabi ni ate, yung si Majeline, nakaalis siya kasi sinabi niya sa kanya yan, personal niya. Kasi mga idol, ginawa naman din ang trabaho ng mga custom. Pero may mga ilang mga custom dyan na talaga ng halang ang bituka nila. OFW, kung naman saan ang pahirapan yan mga idol, talagang tuwang-tuwa na nga yan eh. No? Na nakauwi ng bansang Pilipinas kasi maraming mga Pilipino na OFW na ilang taon na at first time no, makabili ng iPhone, regalo sa sarili, then mga ganyan. Kahit pa ilang 200,000 pa yung iPhone, wala naman 200,000 mga idol. Sa pagka-latest ngayon, iPhone 15 Pro Max na sa mga 110,000. So mga 7.2 kung 1 terabyte ang kanyang 1 terabyte mga idol. So I think mga almost 7,200 sa real. So para sa akin mga idol, basta hindi lang sobrang dami kasi alam niyo naman mga idol, magkakaroon talaga ng tax talaga. So cellphone, 2, 3, 4, walang problema yun. Basta nakalagay nyo para sa anak mo, sa kapatid mo.
sana naman walang ganyan, no? At yun po, napakasalot po tayo kay Arnel Ignacio, ang ating admin, na kung saan, no, na talagang pinuntahan agad. Kasi nga mayroong nagre-reklamo na, o yung mga ganyan, huwag namang sobrang higpitan yung mga OFW natin. No? Pagod na nga yan, galing ng ibang bansa, well, huwag naman sanang patusin pa. No? Nakita naman, ang 2 cellphone lang, so, di naman yan pambibenta eh. Siguro kung karton-karton na yung mga dala, ayun, siguro. Pero 2, 3, 4, hindi na sana. So, yan po. Na-aware na po lahat yan. At please po mga idol, no? Aware naman po lahat, halos lahat mga pasahero po. Huwag na po kayo maglagay ng mga, like for example, cellphone or power bank sa luggage mga idol. Sa hand carry lang po. Yung mga kwentas nyo, mga pera nyo. At wag na yung pahawakan, no? Mayroon kasi ako nakita mga idol na vlog na pinahawak daw sa custom ang kanyang wallet. So, of course, huwag mong ibigay. Pitpitin mo, ilagay mo sa ano. Para sa akin, wala naman. Nilagay ko lang sa yung parang yung parang basket. Yun, nilagay. Wala naman problema. Kuha kagad. Huwag niya ibigay. Kasi mahirap yun, no? So, para sa akin, mga idol, maganda ito. Na-aware ka agad ang custom. So, medyo natakot din sila dyan. So, ingat-ingat lang po mga kababayan natin. At talagang salute po ako sa mga kababayan dyan. Huwag nyo naman pahirapan ang ating mga kababayan. Yung QR code nga dapat wala na yun kasi wala na ng COVID Passport at visa na lang Automatic agad. Wala na sana. Papahirapan pa yung mga OFW kasi hindi naman lahat na mga OFW na marunong mag-fill up. Lalong-lalo na sa bahay. Hindi po natin mga idol. Pero that's guidelines nila. Wala tayong magagawa. Kaya sana pagdating sa Pilipinas, i-welcome nyo ang ating mga OFW. Nako, kung i-welcome nyo mga idol with a smile, talagang masaya yan mga idol. Ano ba sinasabi natin na bayani ang ating mga OFW? Tapos pagdating sa Pilipinas, disappointed. Diba? Wala. Ganun talaga. So hanggang dito na ako mga idol. I hope na-amaze niyo po, nagustuhan niyo po ang video natin kasi umaksyon po ang ating UWA admin na si Arnel Ignacio. Salute po sa iyo, sir.